Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng nagagandahan at nagwagapuhang listeners ng Dear MOR. Ako po si Daniel, 29 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Baguio. Ang totoo niyan, tubong Bocaue, Bulacan talaga ako, pero mula pagkabata, gusto ko na talagang manirahan dito sa Baguio. Nag-umpisa ang pangarap kong lumipat dito nung minsang pumunta kami dito ng mga magulang ko para magpalipas ng summer. Yung malamig na klima talaga ang pinaka nagustuhan ko dito sa Baguio, Popoy at Bea. Bata pa naman kasi ako noon, kaya hindi pa ganun kalalim ang pag-unawa ko sa kultura at ugali ng mga tao. Pero naalala ko pa ang pagkamangha ko noong nakakita kami ng mga katutubong naglalakad sa daan. Sumasayaw sila habang tinutugtog ang makalumang instrumento nila. Bagay na kahit kailan ay hindi ko nakita sa tagal ng paninirahan namin sa Bulacan. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako sa Baguio. Popoy at Bea, naging personal goal ko na nga ang lumipat at manirahan sa Baguio. Nakatanim na sa utak ko na pagka-graduate ko ng college, sa Baguio ako magtatrabaho. At yun na nga ang nangyari. Habang ang mga kaklase ko nagkakandara pa sa pag-a-apply sa malalaking kumpanya sa Maynila, ako naman abala sa pag-research kung ano ba ang pinakamagandang work kapag nasa Baguio na ako. Siyempre, kasama sa mga inaral ko ay kung gaano ba kahirap mamuhay doon, kung mataas ba ang cost of living, at kung ano ang mga mamimiss ko kung sakaling magdesisyon na nga akong lumipat sa Baguio. Masasabi kong worth it ang lahat. Ngayon, malaya na akong namumuhay dito kasama ang mga magulang ko. Malayo sa magulong mundo sa Manila. Tahimik at payapa ang buhay ko dito. Na biglang nag-iba nang minsang dumalaw ang best friend kong si Mel. Kasama ang isang taong magpapabago ng takbo ng buhay ko. Iwan ba natin tong ibang gamit dito sa sasakyan? Oo, dyan na lang. Hindi naman tayo masyadong magtatagal eh. Oy, Bes, sure ka na ba? Oo, mababait ang mga tao dito. Hindi ka mawawalan ng gamit basta-basta. As long as ilalak nyo lang din yung pinto ng sasakyan para sure. Okay. Tara na, at nang marami tayong mapuntahan na lugar ngayon. Uy, Jansen, Bakit? ano ka ba? Ang hina mo naman eh. Sabayan mo maglakad si Daniel. Sabayan? Oo, dali na. Sus, ano ba naman tong pinsan mo, love? Ang bagal dumiskarte. Ang layo ng ugali sa'yo. Ngayon lang yan, love. Siyempre, nahihiya pa kasi bago pa lang sila magkakilala. Hoy guys, ano na? Magbubulungan na lang ba kayo dyan? Bahala kayo. Pag nagdagsaan ng mga tao, baka mahirapan na tayong makapasok sa park. Ay, oo nga. Tara, let's go. O ingat sa pagsakay ha. Kaya ko ng sarili ko. Ito naman. Parang ang carefree mo kasi eh. Try mo kaya magdahan-dahan. Oo na. Anyway, sure ka ba dito tayo sa pedal boat sasakay?
Pwede naman doon na lang sa Swan Boat para makapag-hire tayo ng pwedeng magsagwan para sa atin. Nako, okay na to. Maganda nga to para ma-exercise din yung mga binti ko. Leg day. O sige, sabi mo yan ha, huwag kang magreklamo mamaya na pagod ka ng pumadyak. Pag napagod ako, edi ikaw na lang. Kaya nga good for 2 persons eh. Patay tayo dyan, pero bahala na. Pag tayo tumirik sa gitna ng lake, magpapasok lolo na lang tayo. Ay, ready na yata yung bangka oh. Tara, sakay na tayo. Tara! I guess just as quickly as seasons change, I'll always need your help to know when it's time to move, when it's time to start anew. 'Cause this life can throw so many things all at once. This life can move so quickly and favor just the strong ones. Kakapagod pala pumadyak. Kala ko madali lang. Pwede namang huminto saglit eh. Hindi naman kailangang tuloy-tuloy ang andar natin. Teka, nasa na ba sila Mel at Rainier? Uy, kayong dalawa. Baka masyado na kayo nag-e-enjoy dyan, ha? Minsan, baka naman pag-uwi natin ng Maynila, bigla kang magkaroon ng +1 ha. Kayo talaga, puro kayo pangangantyaw. Baka naiilang na si Daniel. Uy, hindi. Okay lang yun. Ano ka ba? O paano? Iwan na muna namin kayo ha. Sasagwan muna kami dun sa gawidon para makapag-usap kayo dyan. Sige, sige. Hoy, Jansen, ingatan mo yan si Daniel, ha? Oo, akong bahala. Babush! Ikaw palang bahala sa akin, ha? Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Eh bakit huminto ka sa pagpadyak? Pahinga lang tayo konti. Mas maganda pag mabagal ang takbo. Mas ma-appreciate mo yung magagandang tanawin. Kapag nagmamadali kasi, marami kang mamimiss eh. Yung pagpadyak pa ba yung pinag-uusapan natin? O iba na? Pareho. Pagpadyak at saka yung isa pang iniisip mo. Kung ano man yan. Nax, gumaganon pa you, ha? Pero seryoso, ang sarap tignan ng mga tao dito, no? Ang saya nila. Dati sa mga libro sa sibika at kultura ko lang nakikita tong Burnham Park eh. Iba pala talaga yung feeling kapag nandito ka, no? Totoo. Kaya nga hindi ko maipagpapalit ang Baguio eh. Parang ayoko nang bumalik ng Maynila. Well, hindi naman kita masisisi. Sa sobrang saya ng environment dito at sa sobrang bait ng mga tao, kahit sino naman siguro gugustuhin dito na lang tumira. Sinabi mo pa. Ano, padyak na ulit? Habulin natin sila Mel at Rainier. Oo nga, sira ulo yung dalawang yun. Kunwari iniwan tayo para makapag-usap. Pero ang totoo, gusto lang nilang magsolo. Umanda sila sa akin. Daniel! Jansen! Ano, nakita mo sila? Hindi nga eh. Saan na kaya nagpunta yung dalawang yon? Di kaya nauna na sila sa sasakyan? Baka. Tara, tignan natin. Okay. Excuse me po ma'am, sir. Baka gusto niyo pong magpa-picture. Picture? Opo sir. Para meron kayo souvenir ng girlfriend niyo. Ano sa tingin mo, Danny? Oo, sige, go lang. Support na rin sa mga local talent dito. Okay. Sige kuya, pa-picture kami. Mapiprint naman yan within the day, no? Oo sir. Makukuha niyo to agad-agad. Ayos. Sige. Okay sir ha. Lapit kayo konti. Sige po. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Isa pa sir. Yung mas sweet naman sana. Po?
Lapit nyo pa yung mukha nyo kay ma'am. Parang ganito ba, kuya? 'Cause this life can throw so many things all at once. Yan! Tapos sir, kapay kayo kay ma'am. Akbay? Ako naman sir, para mas romantic tingnan. Okay lang ba, Danny? Sure. Sige. Yon! Yan ang the best. Okay? Ready? 1, 2, 3. Patingin nga, kuya. Ang ganda ma'am. O ito, tingnan nyo. Oo nga, ang galing mo, kuya. Bagay na bagay kayo ni sir. Pag kinasal kayo, ako na rin ang photographer nyo ha. Ha? Naku, malabo pong mangyari yun, kuya, kasi... Kuya, matagal ba ma-print yan? Ay, hindi ma'am. Makukuha nyo rin to agad. Wait nyo lang ako dito ma'am ha. Papatulong lang ako sa kasama ko. Okay. Sanay na sanay ka na sa mga tao dito, no? Medyo. Paano mo nasabi? Kasi nakikita ko, talagang concern ka sa mga taga rito. Pati yung mga maliliit na hanap buhay, sinusuportahan mo. Gaya na lang ng photographer. Madali lang naman magpicture sa cellphone eh. Pero pumayag ka pa rin magpakuha ng litrato sa kanya. Oo. Yung mga kagaya kasi nila yung dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang tourism dito. At saka bukod kasi sa mga natulungan mo silang kumita ng pera, na iparamdam mo pa sa kanila na may halaga yung ginagawa nila. 'Di ba? Tama. Bait mo sa part na yun ah. Hindi naman. Uy, teka. Tawagan mo na kaya sila, Mel. Kailangan nating umuwi at makapagpahinga ng maaga. Magma-Minds View pa tayo bukas eh. Ay, oo nga. Sige, nawala sa isip ko. Popoy at Bea, hayaan niyong ipakilala ko muna sa inyo si Jansen. Pinsan siya ng longtime boyfriend ni Mel, ang best friend ko mula college. Pumasyal sila dito sa Baguio para magbakasyon at magpalamig. February 2019 noon, kaya kitang-kita nila ang Panagbenga Festival in its full glory. Maraming tao, maingay sa kalsada, at ang daming dekorasyon kahit saan ka tumingin. Sobrang exciting ng naging bakasyon nila Mel noon, Popoy at Bea. Maraming lugar kaming nalibot. Kung ano-anong pagkain at delicacies ang natikman namin. Wala kaming sinayang na oras. Sinamantala namin bawat araw na nandito sila. Siguro naman, masasabi kong masaya at sulit ang pagpunta nila dito. Ang hindi ko lang inaasahan, ako pala ang mas mapapasaya nila sa pagpasyal nila dito sa Baguio. Popoy at Bea, madali kaming nagkapalagayan ng loob ni Jansen. Pagkadating pa lang nila, ramdam ko na yung panunokso ni Mel sa aming dalawa. At sa sandaling panahon ng pamamalagi nila dito sa Baguio, natutunan ko na ring magustuhan si Jansen. Very likable naman kasi talaga siya. Mabait, thoughtful, at napaka-gentleman. Sobrang sweet niyang magsalita at very opinionated. Ang dami naming napag-uusapan. Walang dull moment kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. At napadalas pa nga ang pagkakataon na yon dahil palagi kaming iniiwan nila Mel at Rainier. Minsan ako nga yung nahihiya kay Jansen. Pero buti na lang at game na game naman siya. Napapaisip na lang din ako Siguro kung pa-fall lang tong si Jansen, baka agad-agad na nahulog ang loob ko sa kanya. Buti na lang talaga at hindi siya marunong mag-take advantage sa pagkakataon. Dahil kung hindi, malamang may iwan akong luhaan sa oras na bumalik sila ng Manila. Ayan,
Luto na yung almusal natin. Tara, kain na. Okay na ako dito sa kape, Dani. Sigurado ka? Nagluto naman ako ng spam mo. Kain muna tayo para hindi tayo masyadong magutom sa pupuntahan natin. Medyo busog pa ako sa mga kinain natin kagabi. At saka may tinapay naman. Isasabay ko na lang sa kape. Okay. Ikaw ang bahala. Tambay muna ako saglit sa balcony ah. Sure. Good morning! Uy, Bes. Good morning. Kain na kayo ng almusal. Nasa si Rainier? Susunod na daw. Okay. Si Johnson, nasan? Nasa balcony. Dinala niya yung kape niya doon. Kumain na siya? Hindi nga eh. Sabi magkakape lang daw siya. Ah. Anyway, speaking of Johnson, kamusta na kayo? Anong kamusta na kayo? Sus, wag na tayong maglokohan. Kitang-kita ko kaya kung gaano kayo ka-sweet habang namamasyal tayo. Tss. Paano naging sweet yun? Iniiwan nyo lang naman kaming dalawa kaya madalas kami yung magkasama. Gustong-gusto mo naman. Aminin. Okay naman siya. Masaya kausap. Yun lang. Masaya ka usap. Well, okay, fine. Cute siya, tapos, hindi naman siya mahirap magustuhan. Gusto mo na siya? Bruha, gusto agad. Hindi pa nga namin masyadong kilala yung isa't isa eh. Nakakailang araw pa nga lang naman kayo dito sa Baguio. Pero, kung i-rate mo siya from 1 to 10, 10 being the highest, ano rate mo sa kanya? 8? 8? Bakit 8 lang? Kasi nga, kakakilala pa lang namin. Wala pang 1 week bakla. Gusto ko mas makilala pa siya. Sige. Mamaya hayaan na namin makapag-usap kayong dalawa. Bakit kailangan mag-usap pa? Para mas makilala niyo yung isa't isa. Di ba nga, yun na lang naman yung kulang sa inyo, yung mas malalim na usapan. Kailangan niyo yun para masabi niyo na yung intention niyo sa isa't isa, ganun. Mel, wala namang intensyon na kailangan sabihin o linawin. Kasi ine-entertain ko lang naman si Johnson bilang bisita. Yun lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Imposibleng hindi mo mabitan yung cutie pie na yan. Lalo na palagi kayo magkasama. Kaya push ang planong mag-usap kayo mamaya, okay? Bahala ka. Ang ganda pala talaga dito sa view deck, no? Sinabi mo pa. Minsan nga subukan natin pumunta dito na nakamotor lang minsan. Dito sa Baguio? Oo. From Manila? Bakit? Marami naman ako nakikita na naglo-long ride papunta dito Siguraduhin muna nating nakakondisyon yung motor kung gagawin natin yun. Siyempre naman. Love? Oh. Lobat na tong cellphone ko. Samahan mo na ako saglit sa sasakyan. Kunin natin yung power bank. Mamaya ka na mag-charge, love. Pauwi na rin naman tayo Dali na, para makapag-usap na yung dalawa. Okay. Gets ko na. Okay, sige. Tara. Uy, balik kayo agad ha? Subukan namin. Kunwari pa tong dalawang to Para namang hindi natin narinig yung pinag-usapan nila. Pagpasensyahan mo na sila. Okay lang. Sanay naman na ako sa kanila Nga pala, matanong ko lang. Hindi ka ba nagsasawa dito sa Baguio? Magsasawa? Bakit naman? Hindi kasi ako halimbawa, na-enjoy ko tong mga view dito kasi bibihira lang naman ako dito. Kaya na-amaze ako. Ikaw ba? Bilang dito ka na nakatira, di ka ba nagsasawa sa mga tanawin dito? Hindi. At hindi ako magsasawa sa Baguio. Sa klima, sa mga pagkain, sa mga tao. Hindi ko to ipagpapalit sa kahit anong lugar dito sa Pilipinas. Kapag okay na yung problema ko,
babalik ako dito ah. Sana i-welcome mo pa rin ako. Problema? Anong problema? Dani, ano kasi, may pinagdadaanan talaga ako ngayon. Kaya ako sumama kila Rainier at Mel. Well, kung ano man yung pinagdadaanan mo, alam kong malalampasan mo yan. And yes, i-welcome kita dito kapag okay ka na. Pero ano ba yung problema mo? Mukhang ang laki nga ah. Nag-cool off kasi kami ng girlfriend ko eh. May girlfriend ka? Oo eh. Kaso, nagkakalabuan na talaga kami. Sayang. Baka maisolba niyo pa yung relationship niyo. Actually, parang hindi eh. Mukhang sa breakup na kami papunta eh. Kahit anong kapit namin, mukhang wala na talaga. Pero ikaw, ano bang mas gusto mong mangyari? Gusto mo bang ilaban? Noong una, oo. Kasi, ayun nga, sayang yung pinagsamahan namin. Pero mula nung isinama ako nila Rainier dito sa Baguio, parang nag-iba na. What do you mean nag-iba? I'll be honest with you, Dani ha. Ang totoo, siniship ako ni Mel sa'yo. Kaso ayun nga, sabi ko, technically, may girlfriend pa ako kaya hindi pa pwede. Oo, tama ka naman doon. Kaya noong una, ang sugot ko sa kanila, hard pass talaga, di talaga pwede. Kaso nakilala kita eh. Nakilala kita on a deeper level. Tapos kagabi, out of nowhere, nakausap ko si Mel habang nagyoyosi kami. Ang sabi ko sa kanya, I'm confused. Confused? Saan? Confused na ako ngayon. Kung gusto ko pa bang ilaban yung sa amin ng girlfriend ko, or I'll give myself a chance na kilalanin ka. Pero, Jansen, palagay ko, it's not a question kung ano man ang gusto mong gawin eh. Ang dapat mong iniisip, kung ano yung dapat mong gawin. Ikaw na nga nagsabi na, technically, in a relationship ka pa. So, ang best decision is, subukan niyo muna. Baka sakaling pwede pang isalba. Uuwi ako sa Manila, Dani. Para ayusin ang lahat. Bahala na. But I will keep in touch. Sure, I wish na sana maayos na yung problema mo. I will see you some other time, whether mag-isa ka lang or kasama mo yung girlfriend mo. Popoy at Bea, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasaktan noong umamin si Jansen na meron pala siyang girlfriend sa Manila. Yes, nagkakalabuan nga sila, pero technically, he's still in a relationship. But he promised na he will keep in touch kung ano man ang maging resulta ng pagbalik niya sa Manila. Kumapit ako sa pangako niyang yon. And true to his words, he kept communicating with me via Facebook chat. Eventually nga, nauwi rin sila sa breakup ng girlfriend niya. Kahit papaano, nagkaroon ako ng konting pag-asa. Lalo na nung sinabi ni Jansen na pupuntahan niya ako dito sa Baguio para makapag-spend pa ng mas maraming oras kasama ako. From that point, alam ko, seryoso na siya sa akin. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Kumalat ang COVID-19 at naudlot ang lahat ng plano namin ni Jansen. Gaya ng marami sa atin, akala namin ni Jansen madaling lilipas ang COVID-19. At gaya rin ng marami, mali kami ng akala.
Nagpatuloy ang mga lockdown at maraming buwan ang lumipas nang hindi namin nagawa ang mga balak naming gawin. Ang mas lalo pang nagpahirap sa sitwasyon namin, nurse, si Jansen. Hindi ko na ikukwento kung ano yung mga naging challenges sa pagiging nurse niya, Popoy at Bea. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang maging nurse sa panahon ngayon. Pero kahit gaano kahirap ang lahat, kahit hindi kami nagkikita ni Jansen, hindi naging hadlang yon para magpatuloy ang kwento naming dalawa. Hindi naputol ang communication namin hanggang sa maging kami na nga officially. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil habang tumatagal, lalo pa kaming sinusubok ng panahon. Mahirap talaga ang sitwasyon ngayon, Pax. Lalo na para kay Jansen. Frontliner yun eh. Nanonood ka naman siguro ng balita, di ba? Oo, nagigets ko naman, kaya lang, hindi ko lang talaga maiwasan na mag-alala at saka malungkot kasi LDR na nga kami. Hindi pa kami masyadong makapag-usap. Ganun talaga. Wala tayong magagawa kundi intindihin yung sitwasyon. Tagal kasing bumaba ng restrictions eh. Ay, Naku, Bax. Huwag mo sabihing luluwas ka ng Manila para lang makita si Jansen, ah. actually, ano kaya kung lumipat muna ako dyan sa Manila? Baka to? Anong lilipat sa Manila? Paano yung work mo? Naka-work from home naman kami ngayon eh. Mukhang matatagalan naman ganito so okay lang naman siguro kung mag-Manila ako. Babaita, alam mo ba kung gaano karami ang cases dito? May kipagsapalaran ka para lang kay Jansen yung ayos-ayos ng buhay mo dyan. Kasi naman, ang hirap ng ganito. Magjowa nga kami pero hindi naman kami nagkikita. Never pa nga kami nagkita mula nung maging kami eh. Kahit naman pumunta ka dito, hindi ka rin mabibigyan ni Jansen ng time. Kasi nga, halos buong buhay niya, binuhos na niya sa pagduduty niya. Ang hirap naman ng ganito eh. Ikaw alam mo, ilab ka na naman masyado eh. Hinay-hinay lang. Bago ka gumawa ng malalaking desisyon, pag-isipan mo munang maigi. Oo na. O sige na, Bax. Magpapahinga na muna ako. May work pa ako bukas. Sige na, good night. Oh, sinong kausap mo't simangot na simangot ka dyan? Si Jansen ba yon? Hindi nga may. Sana nga si Jansen na lang eh. Gusto mong makausap si Jansen. Bakit hindi mo tawagan? Hindi po sinasagot eh. Busy yata sa duty. Kaya ba parang pwede nang sabitan ng face mask yung nguso mo sa sobrang haba? Anak, mahirap talagang kalagayan ngayon. Intindihin mo na lang muna siya. Ngayon niya mas kailangan ang malawak na pangunawa mo. Yun na nga lang din po yung iniisip ko, Ma. Sa ngayon, wala kang magagawa kundi magdasal na lang muna na sana hindi dapuan ng sakit yung boyfriend mo at ikaw din. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para hindi ka magkasakit. Para kapag okay na ulit ang lahat, pwede na kayo magkita. Ganun na nga po, Ma. Ganun na lang muna yung gagawin ko. Ay, sige na. Magpahinga ka na. Huwag kung ano-anong iniisip, ha? Opo, Ma. Jansen? Sa wakas tumawag ka na. Hello, babe? Hi, babe. Kumusta? Sorry ngayon lang ako nakatawag. Okay lang, babe. Heto, maayos naman ako. Okay. Ikaw, kamusta yung duty mo? Ano nga, babe Hindi ako naka-duty. Hindi ka naka-duty? Bakit? Nakitaan kasi ako ng symptoms Symptoms ng COVID? Oo Yan na nga bang kinakatakot ko eh. Pero negative naman yung huling antigen test ko. Regular naman kami tinetest dito Kaso
nga, nirecommend na ako for swab test. At saka, naka-quarantine na rin ako. Babe, ano ngayon yan? Sinong mag-aalaga sa'yo? Di ba nasa probinsya din yung family mo? May mga naka-assign naman na doktor sa amin, babe. Huwag ka mag-alala. Ba't naman kasi nagkaganon pa? Ang layo mo na nga eh. Hindi na nga tayo masyadong nakakapag-usap tapos ganyan pa. Nagkasakit ka pa. At least, may time na tayo para mag-video call kasi wala na akong duty. Pero wag naman sana sa gantong paraan, babe. Eh kaso, wala naman tayong magagawa eh. Nangyari na eh. Eh di, samantalahin na lang natin yung pagkakataon. Babe, natatakot ako. Sana naman hindi maging malubha yung sakit mo. Magkikita pa tayo, di ba? Marami pa tayong pangarap eh. Huwag kang mag-alala, babe. Kung ano man to, lalaban ako. And yes, magkikita pa tayo. Tutuparin pa natin yung mga pangarap natin. Kay tagat kong naging isa, at ngayon ay narito ka na. Hindi na kailangang umiwas sa lamig. Kaya pwede bang lumapit ka pa? Nais ko lamang maipagdamag. Popoy at Bea, mabigat na nga ang pinagdadaanan ng mga nurse na kagaya ni Jansen noon, inadagdagan pa siya ng isang alalahanin. Nakitaan nga siya ng symptoms ng COVID-19 kaya kinailangan siyang i-quarantine. On the brighter side, mas napadalas ang pag-uusap namin sa video chat dahil wala naman silang ginagawa sa quarantine facility. Dumating pa nga sa point na halos hindi na namin binababa ang video call kahit na nagtatrabaho ako sa bahay. Ganon ang naging routine namin ng ilang araw habang naghihintay kami ng latest result ng swab test ni Jansen. At abot langit ang tuwa namin nung lumabas na ang negative result. Pero dahil hindi nawala ang sintomas niya, kinailangan niyang sumailalim sa iba't ibang examinations at screening. At doon namin nalaman na may malalang karamdaman pala ang boyfriend ko. Acute pneumonia ang findings ng doktor kay Jansen noon. Popoy at Bea, madadaan naman daw sa gamutan at pahinga. Pero dahil kumalat noon ang COVID virus, sobrang vulnerable ni Jansen. Mas madali siyang may infeksyon at mahawa. Kailangan niyang mag-take ng medical leave sa panahong kailangan niyang magtrabaho. Kung hindi niyo napapansin, Popoy at Bea, medyo pamilyar itong kwento ko. Sumulat na kasi ako sa inyo dati dahil hirap na hirap akong magdesisyon kung dapat ko bang puntahan si Jansen sa Manila. Iiwan ko ba ang tahimik at maginhawang buhay dito sa Baguio para alagaan ang boyfriend ko? Handa na ba akong gumawa ng malaking sakripisyo para sa isang relasyon na kakaumpisa pa lang? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Postpone. Popoy at Bea, ilang araw kong pinag-isipan kung dapat ko na bang puntahan si Jansen sa Manila para alagaan siya. Mag-isa lang din kasi siyang namumuhay doon dahil nasa ibang probinsya ang mga magulang niya. Halos gabi-gabi kong pinagdarasal na sana ay tulungan ako ng Diyos para makapagdesisyon ng tama. Nagtalo ang kagustuhan kong manatili dito sa Baguio at ang hangad kong maalagaan ang boyfriend ko. Tandang-tanda ko pa ang payo sa akin ni Popoy noong unang beses na umere ang kwento ko. Napag-isipan ko daw mabuti ang gagawin kong pasya, lalo't nasa unang stages pa lamang kami ng relasyon namin.
Huwag basta-basta gagawa ng malalaking desisyon dahil masyado pa kaming in love ng mga panahon na yon. Pero nanaig ang pagmamahal ko kay Jansen. Alam kong kailangan niya ako noon, kaya nagpasya rin akong iwan muna panandalian ang buhay ko dito sa Baguio para puntahan ang boyfriend ko. Popoy at Bea, alam kong hindi madali ang pinasok ko. Inihanda ko ang sarili ko sa mga magiging pagbabago. Una kong inasikaso ang mga requirements para makapasok ako ng Manila. Medyo maluwag na rin naman ang restrictions noon kaya hindi na rin ako masyadong nahirapan. Ang problema ko na lang ay ang pag-a-adjust sa panibagong buhay. Ito ang kauna-unahang beses na magkikita kami ni Jansen simula noong maging kami. Hindi pa nga ako sanay na makasama siya na maghapon eh. Yun pa kayang tumira sa isang bubong kasama siya? Buti na lang at likas na mabait at gentleman si Jansen. Hindi ako nahirapang pakisamahan siya. Minsan nga mas inaalagaan niya pa ako kesa inaalagaan ko siya. Unti-unti nasanay na rin ako mamuhay na kasama ni Jansen. Nasanay na rin ako sa piling ng boyfriend ko. Tapos na ako kumain, babe. Pasok na ako sa work, ha? Sige babe. Ay teka, yung pack lunch mo pala. Grabe, alagang-alaga ako sa'yo, ha? Syempre, para hindi ka na magkasakit ulit. Bakit? Sawang-sawa ka na bang makita yung mukha ko dito sa bahay? Kung nagsasawa ako sa mukha mo, edi sana bumalik na lang ako sa Baguio. Pero babe, sure ka na ba na kaya mo nang mag-work? Siguro naman. Basta kapag feeling mo na napapagod ka na, sabihin mo agad sa admin nyo, ha? Oo, babe. Huwag kang mag-alala. Ako yung kinakabahan para sa'yo eh. Ay, nako. Ito talagang babe ko. Halika nga. Payakap ako. Dinadaan mo naman ako sa payakap-yakap mo eh. Kasi, ito yung nakakapagpalakas ng loob ko eh. Kahit na mahirap yung mga pinagdadaanan ko ngayon, isang yakap mo lang, nabubuhayan na ulit ako ng loob. Ako din naman. Thank you, babe. Thank you sa mga sacrifices mo. Sa pag-aalaga at pag-aasikaso mo sa akin. Pati na rin sa pag-a-adjust mo sa bagong buhay dito sa Manila. Walang ano man, babe. Kahit ano naman handa akong gawin para sa'yo. At ramdam na ramdam ko yun. Hayaan mo. Matapos lang tong pandemic na to, kapag bumalik na sa dati ang lahat, babawi ako sa'yo. Sa anong paraan ka naman babawi, Aber? Kahit sa anong paraan na gusto mo. Kung gusto mo kong alipinin, sige lang. Sabi mo yan, ha? Sige, mukhang matatagalan pa naman bago bumalik sa normal ang lahat eh. Makakapag-isip pa ako kung paano kita aalipinin. I love you. Lalakad na ako. I love you too. Ingat ka. Ba't naman parang nagmamadaling makabalik sa trabaho si Jansen? Fully recovered na ba siya? Sabi ng doktor, pwede na daw eh. Meron naman na siyang fit to work. At saka kailangan na rin kasi ang dami ng ibang nurse na nagkakasakit. Sana naman, wag siyang masyadong magpakapagod muna. Yun nga din yung sabi ko eh. At saka sinabihan ko na rin siya na wag munang tatanggap ng OT para hindi siya mabinat. True! Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit bumagsak yung resistensya niya. Halos hindi na siya nagpapahinga, Diyos ko. Ay, di bale, ngayong nandito na ako, may tagapag-alaga na sa kanya. May magagalit na kapag wala naman siyang preno kakatrabaho. Ikaw,
Kamusta naman yung pag-a-adjust mo dito sa Manila? Eto, medyo naninibago pa rin. 2 buwan pa lang naman eh. Hindi ka naman nahihirapan? Medyo. Ibang-iba kasi talaga yung buhay ko dun sa Baguio. Bukod sa nasanay na ako sa klima dun, nakakamiss din kasi yung lifestyle. Ang dami kong bagay na namimiss. Gaya ng... Yung tipong babangon ako ng madaling araw tapos maaabutan ko pa yung mga nagbabagsak na mga murang gulay. Tapos iuwi ko lang saglit yung pinamili tas diretso jogging na. Alam mo yung feeling na buhay ka sa maghapon kasi naumpisahan mo ng maganda yung araw mo? Uy, pwede mo namang gawin dito yun ah. Paano ko naman gagawin dito yon? Ang mahal ng mga bilihin dito, hindi rin ako makapamasyal kasi ang daming bawal. Tapos wala pa akong masyadong kakilala dito. Sa bagay, hanggang kailan mo kayang tiisin? Tiisin? Ang alin? Ang magstay dito. Hindi naman pagtitiis tong ginagawa ko eh. Masaya akong gawin lahat to kasi kasama ko naman si Johnson. Hindi mo namimiss ang Baguio? Namimiss, syempre. So kaya mong hindi na bumalik dun for good? Hoy, wag naman ganun. Pansamantala lang man tong pagstay ko dito sa Manila. Ngayon lang to habang kailangan ako ni Johnson. Paano kung makiusap si Johnson na dito ka na lang? Papayag ka? Saka ko naiisipin yan. Ikaw pinag-overthink mo naman ako eh. Well, pinapa-realize ko lang sa'yo yung mga pwedeng mangyari. Para if ever, mapaghandaan mo na. Pero kung sa palagay mo, ready ka namang gawin ang lahat para kay Johnson, di go. Basta, siguraduhin mo lang na hindi mo yan pagsisisihan sa bandang huli, ha? Siguraduhin mong hindi ka aabot sa point na isusumbat mo lahat ng nagawa mo sa kanya. Syempre hindi. Hindi ko naman kasi ginagawa to para lang sa kanya. Ginagawa ko to kasi ito rin yung gusto ko. Ito rin yung makakapagpasaya sa akin. Popoy at Bea, walang duda. Mahal na mahal namin ni Johnson ang isa't isa. Kahit na hindi madali ang mga pinagdaanan namin, lalo na nung nagkasakit siya, nairaos namin ang lahat. Oo, medyo nahirapan ako sa pag-a-adjust sa trabaho ko. Pero buti na lang at work from home na ang setup namin noon, kaya hindi ko na kailangan mag-resign para lang mabantayan si Johnson. Nagampanan ko ng maayos ang pag-aalaga ko sa kanya habang nagtatrabaho ako. Siya naman walang ibang kailangang gawin kundi magpalakas at sundin ang lahat ng advice ng doktor. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makarecover at makabalik sa trabaho niya. Ang sarap sa pakiramdam na makitang sabay naming napagtatagumpayan yung mga pagsubok na dumarating sa amin. Kahit papaano, nagkaroon ako ng konting kapanatagan na kahit anong mangyari, alam kong magkasama naming haharapin ni Johnson ang lahat. Popoy at Bea, hindi doon natapos ang mga problema namin ni Johnson. May mga bagay pa rin kasi kaming hindi kontrolado. At isa na nga doon ang schedule niya sa trabaho. Nung una, naging considerate pa sa kanya ang ospital na pinagtatrabahuhan niya. Dahil alam nilang kakagaling lang niya sa sakit. Pero habang tumatagal, palala ng palala ang oras ng trabaho niya. Ilang beses kong pinapaalala sa kanya na iwasan na muna ang pagtanggap ng overtime hanggat maaari. Kaso, alam naman natin kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng mga nurse sa panahon ngayon, di ba? Gustuhin man ni Johnson na sulitin ang pahinga, hindi yun ganun kadali. At para magampanan ng maayos ang tungkulin na sinumpaan niya, nakompromiso na rin pati ang pagsasama naming dalawa. Ayan, okay na siguro to. Parating na siguro si Johnson. Maghahain na nga ako.
Hello, babe? Babe, Anong oras ka uuwi? yun na nga eh. Baka mamayang mga 1 a.m. na ako makauwi. 1 a.m.? Bakit? Overtime ka na naman? Oo eh. Babe naman eh. Di ba ang usapan natin, tama na muna ang kaka-overtime? Pangatlong araw mo na yan. No choice eh. Ang pakiusap nga sana nila, straight duty na daw. Kaso sabi ko naman hindi ko kaya. Ayun, ginawang hanggang 1 a.m. na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Paano yan? Nakapagluto na ako ng dinner. Oo, sige. Diyan naman ako kakain eh. Siguro, mag-late snack na lang muna ako. Okay, gisingin mo na lang ako mamaya pagdating mo, ha? Babe, wag na. Magpahinga ka na. Ayoko maputol yung tulog mo. Babe, please. Kahit yun na lang yung pangbawi mo sa akin. Gusto kong makasama kang kumain ng hapunan. Sige na nga. Okay, mamaya na lang. Love you. Love you too. Babe? Babe? Nandito na ako. Babe? Sorry, ngayon lang nakauwi. Anong oras na ba? 3 a.m. na eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pero sige, matulog ka lang. Ako nang bahala sa kusina. No, sabay tayong kakain. Hintayin mo ako. Okay. Kain na. Nagset ako ng alarm kaninang 1 a.m. eh. Kaso wala ka pa. Sorry babe. Medyo natagalan ako sa endorsement eh. Ang dami kasing tao sa ER. Bukas, anong oras duty mo? 9 a.m. 9 a.m.? What the hell? Ilang oras lang yung tulog mo. Kailangan baby. Bukod sa maraming naka-quarantine na nurse, kailangan ko ring pumawi dun sa mga araw na wala akong kinita nung nagkasakit ako. Ay, babe. Hindi mo naman kailangan persahin yung sarili mo na magtrabaho. Wala pa naman tayong binubuhay na anak eh. Magpahinga ka rin naman. Kung pwede lang babe. Kung pwede lang talaga. Bibihira na nga kitang nakakasama dito sa bahay. Parang mag-dormmate na lang tayo ah. Sorry na. Babe, ano kaya kung bumalik na lang muna ako ng Baguio? Ha? Total, ganun din naman eh. Halos hindi rin naman tayo nagkakausap kahit nandito ako. Kasi mas marami pa yung oras mo sa trabaho kaysa sa akin. Edi mas lalo na kung babalik ka pa ng Baguio. At least doon. At least ano? At least mas maganda buhay mo. Kasi mas gusto mo doon? Hindi naman sa ganun. Ano? Parang baliwala na rin naman kasi na nandito ako eh. Kasi hindi mo na ako kailangan. Kasi wala ka ng sakit. Pati yung mga pagpapaalala ko sa'yo wala na rin. Hindi mo na pinapakinggan. Hindi na rin tayo nagkakaroon ng quality time kasi mas madalas ka pang wala. So para saan pa na magkasama tayo sa iisang bahay? Isa nga yung tinitirahan natin. Pero para naman tayong nasa magkabilang mundo. So ang solusyon mo is bumalik ng Baguio. Pag ginawa mo yun, magbabago ba yung sitwasyon? Hindi ganoon. Pero at least maaalagaan ko naman yung sarili ko. Kasi Jansen, simula nung tumira ako dito sa Manila kasama ka, pakiramdam ko hindi na ako yung dating Daniel. Parang ang daming kulang. Oo, masaya ako na kasama ka. Pero ikaw, masaya ka ba na kasama ako? Kasi sa totoo lang, hindi ko ramdam eh. Babe, please. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang daming panahon na yung nawala sa atin dahil sa pandemic.
Tapos lalayo ka pa. Ayoko rin namang lumayo. Ayoko. Pero kasi, kung ganito lang din naman na hindi natin nasusulit yung panahon na magkasama tayo, parang hindi worth it eh. Mas mainam pa nung nasa malayo ako kasi excited tayo sa isa't isa. Baka nga mas maganda pa yung ganun. Baka mas maganda pang maglayo muna tayo. Ang simula ng ating dulo, ang dulo ng taguhin ng napagod nating puso. Hanggang dito na lang ang walang hanggan. Ito ang simula ng dulo. Unti-unting Popoy at Bea, dun ko na na-realize na tama nga yung payo ninyo sa akin noon. Hindi basta-basta ang desisyon na ginawa ko. Sana pala hindi ako agad nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Dumating na kasi ako sa point na kinukasyon ko na mismo ang sarili kong pasya. Lalo na sa tuwing nakikita kong parang hindi na worth it ang lahat. Iniwan ko ang buhay ko sa Baguio para makasama ang boyfriend ko. Pero hindi yun ang nangyari. Magkasama nga kami sa isang bahay pero para kaming nasa magkabilang mundo. Mas madalas pang kasama ni Jansen ang mga pasyente sa ospital kesa sa akin. At kung uuwi man siya ng bahay, madalas tulog na ako. Oo, alam kong ako dapat ang umunawa sa sitwasyon. Yun naman ang ginawa ko eh. Ako palagi nag-a-adjust sa schedule niya. First time kong gumawa ng ganong kalaking sakripisyo para sa isang relationship. Kaya siguro napagod na rin ako. Popoy at Bea, tinuloy ko ang sinabi ko kay Jansen na babalik muna ako ng Baguio. Nakiusap siya sa akin na wag ko siyang iwan. Pumayag naman ako, pero nung napansin ko na wala pa ring pagbabago sa work schedule niya, tinuloy ko na rin yung plano ko. Ayoko kasing dumating yung araw na pagsisihan ko na nagpakulong ako sa relationship namin ni Jansen. At mas lalong ayokong dumating sa point na sa kanya ko isisisi ang lahat. Kaya habang maaga pa, nagpasya na akong gawin naman yung alam kong magpapasaya sa akin. Iniwan ko si Jansen sa Manila at tinuloy ang buhay ko sa Baguio, kasama ang mga magulang ko. Hindi kami officially nag-break ni Jansen noon, Popoy at Bea. Nagtuloy-tuloy pa rin ang communication namin kahit hindi namin alam kung kaya ba naming panindigan ng sitwasyon. Ang alam lang namin noon, mahal pa namin ang isa't isa. Kaya kakapit kami hanggat meron pang natitirang dahilan. Ay, sa wakas. Nakagala din after ng mahabang week. Iba talaga ang ganda dito sa Baguio. Oh, ba't kaya tumatawag si Mama? Hello, Ma? Hello na, saan ka? Nandito sa park, Ma. Namamasyal po. Bakit po? Mga anong oras ka uuwi? Mga mamayang hapon po. Bakit, Ma? Wala. Wala naman. Sige na, enjoy ka lang dyan, ha? Ma, ang weird mo. Tumawag ka para lang doon? Ano namang weird doon? Masama na bang magtanong kung nasaan ka? Weird kasi hindi niyo naman usually ginagawa yan. O sige na, sige na. Kita na lang tayo mamaya pag uwi mo. Sige, Ma. Bye-bye. Ano kayang nakain nun? Ma?
Dito na ako. Oh, kumusta yung pamamasyal mo? Okay naman. Nag-unwind lang ako ng konti, ma. Pantanggal stress sa work. Ay, may naghihintay pala sa'yo. Kanina pa. Po? Sino? Mystery guy daw eh. May nalalaman na kayong ganyan ngayon, ha? Sino nga? Hi, babe. Oh my God, babe! Who else? Oh my God, babe! Anong oras ka pang dumating? Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Wala ka bang duty ngayon? Nag-bus ka lang ba? Teka. Ang daming tanong. Kainis ka kasi. Hindi ka naman mahilig sa surprise, ah. Tapos ngayon bigla ka magpapakita dito. Kinonsyaba mo pa talaga si mama. Excuse me, wala akong kinalaman dyan. Nagulat lang din ako kanina nung dumating siya. Kahit na. Hindi niyo pa rin sinabi sa akin na nandito siya. E di sana nakauwi ako agad. E di sana magkasama kaming namasyal maghapon. Pwede pa namang mamasyal bukas eh. Mahaba-haba naman yung off ko. Weh, naka-leave ka? 4 days. Kaso, ang tagal ng biyahe eh. Halos kalahating araw. So kung ibabawas natin yung round trip ko, less than 3 days na lang yung natitira sa akin. Ayos lang yun, babe. Sulitin natin yan. Akong bahala sa'yo. Eh paano yung work mo? Madali namang gawa ng paraan yun eh. Okay, sabi mo eh. O siya, mamaya nyo na pag-usapan yung mga plano nyo. Magmeryenda muna tayo. Ay sige ma, sakto gutom na ako. Tara babe. Tara. Grabe. Ito talaga yung namiss ko dito sa Baguio eh. Malamig na klima, sariwang hangin, magandang view. Yun lang? Siyempre, ikaw din. Given naman na yun eh. Payakap. Mm. Thank you babe ha. This moment will be our last. Alam mo, hindi ko talaga in-expect na pupunta ka bigla dito. Kasi nga hindi ka naman mahilig sa mga surprise, di ba? Tapos hindi pa ganun kaluwag ang restriction. At least, kahit papano mas maluwag na ngayon kaysa dati. Sana nga magtuloy-tuloy na eh. Para mapuntahan kita dito ng madalas. Lo, babalik ka ba ulit dito? Bakit? Ayaw mo ba? Eh paano yung work mo? Hindi ba mahirap mag-file ng leave? Mahirap, pero magagawa naman ng paraan eh. Kung dati-rate, OT lang ako ng OT. Ngayon, humihingi na ako ng kapalit. Dapat i-approve nila yung mga leave ko. Pero wag mo na ulit aabusuhin yung katawan mo ha. Baka mamaya, sadyain mo nang magkaroon ng sakit para puntahan ulit kita sa Manila. Hindi na babe, natuto na ako. Pero kung gusto mong pumunta din sa Manila paminsan-minsan, pwede naman. Actually, oo nga no. Total, mas madali namang mag-file ng leave sa work ko. See? Pwede naman pala tayong mag-compromise eh. Maraming paraan para mag-work yung relationship natin. Ang kailangan lang talaga, gusto natin pareho. Oo nga. Medyo mahirap pero kakayanin. Hanggat gusto natin. Walang sinabi ang distansya ng Manila to Baguio. Let's just move real slow, more than we both know. We'll go dancing in the dark. Take my hand as we get away. Popoy at Bea, sumulat ulit ako sa inyo dahil alam kong marami ang makaka-relate sa sitwasyon namin ni Jansen. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming hadlang sa dalawang taong nagmamahalan. Especially sa kagaya namin na nasa long-distance relationship. At syempre, para na rin magpasalamat sa payo na binigay nyo sa akin nung unang beses akong sumulat sa inyo.
Malaking bagay para sa akin na nabigyan nyo ako ng guide noong mga panahong litong-lito ako. Kaya eto, naging mas matalino ako sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Ang masasabi ko lang sa lahat ng kamorkada, totoo yung kasabihan na masaya ang pag-ibig sa umpisa. Pero hindi naman puro saya lang ang pag-ibig, hindi ba? Kailangan din ng kaunting kompromiso. At syempre ng matyagang paghihintay. Ma-postpone man ang love story nyo, magiging worth it pa rin ang lahat basta't willing kayong maglaan ng oras at effort para sa taong mahal nyo. Kagaya na lang ng nangyari sa amin ni Jansen. Oo, sa ngayon, bibihira pa rin kaming magkita dahil sa distansya. Pero at least, kahit gaano pa kahirap bumiyahe para lang makita namin ang isa't isa, handa kaming gawin yon sa ngalan ng pag-ibig. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea, ang sulat ko. Salamat ulit sa pagbabasa. Sana ay umulan pa ng maraming blessing para sa programa nyo at para sa buong MOR. Patuloy na nagmamahal, Daniel. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Postpone. Mga kapamilya, oras na po natin. It's 22 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan nga po ang love story na talaga naman sa kalaliman at sa kasagsagan talaga ng COVID-19 na naibahagi na sa atin actually. Oo, last ano nga ba Sir Makoy? 2020. Oh, 2020. No, alam niyo pa yung mga panahon na napakahigpit na mga biyahe, napakahirap na the struggle is real talaga sa mga frontliners natin at kahit sa atin mismo hindi man frontliner, parang ang hirap mangyari yung from point A to point B, 'di ba? Kailangan may ganito, kailangan may ganyan, di ka basta pwedeng lumabas. So, dun nga po doon nangyari itong kwento ng ating letter sender na si Daniel. Ayan, si Danny. Ayan, at si Jansen. At doon pa sa Baguio, ha? Doon pa sa Baguio. Correct. Even before the Baguio as a friend, May nauna na. Controversy ay meron ding nauna naman na. Na nagpunta rin ng Baguio para humanap ng friend. Pag-uwi, may nakuhang friend. Ganun naman yung nangyari dito kay Daniel. At alam mo, Popoy, dito ako medyo natatawa ako sa storya na to. Dahil gaya na rin ang sinabi niya, si Noraline ba yun? Oo, parang nakita ko si Noraline. Ayan ha, pahingi-hingi ng payo ha. Tapos hindi rin naman pala susundin. O, tingnan mo nangyari sa'yo dahil di ka takot-takot na jiyak-jiyak yung naganap sa'yo. Humihingi ka ng payo kay Popoy nun. Sabi ni Popoy, relax ka lang, chill ka lang. Huwag kang masyadong attached case. Tapos, gumora pa din. Sinunod ang puso. O, ayan, di iyak-iyak ka ngayon. O, alam niyo na mga kamorkada, na kapag hihingi kayo ng payo, hindi lang po sa amin, kundi sa mga kaibigan nyo, sa magulang nyo, make sure na yung ibibigay na payo sa inyo, pag hihingi kayo ng payo, make sure na wala kayong yung predetermined na desisyon na alam mo yun, inaantay mo lang yung confirmation from other people. Pag hindi mo nakuha yung confirmation, susundin mo rin pala yung gusto mong gawin. Nakakaloka. Or at least, take it into consideration, yung opinion na hiningi mo doon sa ibang tao. Pero alam mo, Bea, sa isang parte ay napaganda na rin yung tawag mo rito, yung pag-decide ni Danny na hindi, push ko lang to. Yan ang gusto natin, di ba? Push lang. Push ko rin yung gusto ko. Siyempre, ako naman to. Siyempre, alam nyo, kapag ganyan ho kasi kapag nagmamahal ka naman din ng totoo, di ba? You'll never know until you try. Ika nga, hindi mo talaga malalaman hanggat hindi mo nasusubukan ang isang bagay. Pero
kumbaga sabi ko nga, napaganda pa. Actually, dahil at least meron pa ring learnings doon sa kanyang pagpupumilit nung kanya. Yes, meron tampuhan. Yes, merong hindi pagkakasunduan. Pero parehas sila ngayon na naging mas matalino na. O may mga realizations sila. Correct. Uy, pero mga kamorkada, case-to-case basis yan, ha? Hindi naman namin sinasabi na, alam mo yon, sige, subukan natin lahat ng pwedeng subukan para malaman natin. Hindi po ganon, ha? Nagkataon lang na naging maganda yung direksyon nitong, ano tawag dito, pagsugal ni Daniel para pumunta ng Manila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kamorkada, kailangan mong sumugal sa pag-ibig. Siyempre, kailangan din you assess everything first. Kasi lalo na ito, siya na rin nagsabi, di ba? Umpisa pa lang ng relasyon. O talon agad? Paumpisa pa lang. Hindi pa nga, tinan mo, naging sila nang hindi sila nagkikita. So, alam mo yun, malamang sa malamang talaga, i-expect mo na pag nagkita kayo, let alone magsama kayo sa isang bahay, hindi magiging masaya ang lahat. Kasi may mga adjustment, keme-keme root yan, kamagkada. Hindi pa. So, alam mo yun, as much as possible, lalo na kapag bago yung relasyon, wag masyadong hot na hot, ha? Antayin, medyo palipasin mo muna, kilalanin mo muna, lalo na may pandemic o kaya ngayon hindi maganda yung sitwasyon natin, unstable pa lahat, antayin mo muna ano yung mga susunod na mangyayari sa sa paligid natin bago tayo gumawa ng desisyon at magtalon-talon sa kung saan mang lokasyon. Lalo na Popoy, hinighlight pa ni Daniel kung gaano siya ka-in love sa Baguio. Yes. At yun nga, iniwan niya yung pinakamamahal niyang lugar para lang kay Sito Jansen. Na in the first place, parang hindi ko sure na hindi naman yata hiniling ni Jansen na, uy, gora ka dito, take care of me, yes. ganyan-ganyan. At eto, Ikaw ang nag-volunteer. Ikaw yung talaga. Oo, nag-tribute ka talaga ng bonggang-bongga. Volunteer as a tribute kang pumunta doon. Ay, in-expect ko naman, Popoy, pupunta lang siya doon para alagaan si Jansen. Pag magaling na, Joey na siya ng Baguio, pero hindi pala nag-enjoy. In-enjoy talaga, ninamnam ang pagsasama nila ni Jansen sa iisang tahanan. Kaya ayan tuloy, di ba? Bumigay ka doon sa mga pagsubok. Alam mo, may mga karelasyon na ganyan talaga, no? Nakatulad ni Danny, ni Daniel, na minsan, ito nga yung sinasabi ko, no? Na minsan meron tayong gusto na feeling natin ay makakaganda para sa relationship natin. But mind you, diba, mind you, dalawa nga kayo nandyan sa relationship. Ano ba naman yung pag-usapan nyo muna? Ano ba naman yung, eto kasi may plano ako. Okay ba to sa'yo? I-present mo muna. Kayong dalawa ang magde-decide. Hindi yung porke naisip mo dahil mahal na mahal naman natin ang isa't isa at feeling ko pagka magkasama tayo, mas marami tayong time for each other. Well, obviously, ayan, para maalagaan ka, para mahalin ka, para i-express ko to sa'yo. Maganda yun, maganda. Yes, maganda sa'yo. Pero, 'di ba? Tinanong mo na ba yung partner mo about it? 'Di ba? Okay ba siya doon? O ikaw lang ang nag-okay? Kasi sometimes we tend to dahil sa alam natin na mahal tayo ng tao, we tend to decide on things na tayo lang naman talaga ang may gusto. 'Di ba? No offense para doon sa mga ibang mga karelasyon diyan na magkakarelasyon na na chill lang. At yung iba naman meron kasing ganyan na parang, sige, kung surprise mo ko, well, fine. That's fine. Pero ito kasi, kumbaga, hilaw pa yung relationship ninyo and then bibiglain mo si Jansen na, dito na ako ha, tapos ganito, uy, teka lang. Baka naman nagugulat ka. Thank you for your concern. Diba? Pero, baka gusto mong konsultahin din ako sa desisyon ko. Okay ba sa akin ko? Kasi baka ako ang mapahiya. Yan yung nangyayari minsan. We're expecting too much sa partner natin dahil mahal tayo. But of course, hayaan nyo naman bigayin nyo na sa kanila yung freedom to express themselves and freedom to speak up. Yung iba hindi na kasi natin pinagsasalita Parang, uy, masaya to, uy, maganda to. Parang sa pagkain, Bea, no? Kumbaga, ay, ito, luto ko. Masarap yan. Of course, masarap yan para sa'yo. Pero yung pagka pinatikim mo dun sa partner mo, sabihin, okay naman siya, pero hindi siya yung ganung kasarap. Pag sinabi mo yun, sasamaan loob. Di ba may mga ganyan
na Correct. kumbaga pinipilit mo sa bibig nung tao na lunukin mo, masarap yan. Oo, it's made out of love, it's ano. Pero syempre may iba-iba rin tayong klase ng pagtanggap. 'Di ba? Na hindi naman lahat ng galing sa iyo ay masarap. Hindi naman lahat ng galing sa iyo ay maganda. Hindi naman lahat ng galing sa iyo ay kakikiligan ko. Teka lang, meron din naman syempre akong standards sa buhay. Mahal May kita, pero preference. Oo. ayokong maging gusto kong maging transparent sa iyo. 'Di ba na hindi siya ganun talaga exceedingly ano tawag mo diyan na good or great kung ano I don't know. Mayroon kasi mga ganyan na kung ano yung isubo sa iyo dahil maganda yung intention nila, gusto maganda yung tanggap mo. 'Di ba? Ganun ang naging katwiran ni Danny. Ikaw nag-decide tapos ikaw pa nanisi. Saka Popoy, para kasi nangyari, binigyan niya ng burden yung sarili niya. Binigyan niya ng problema na hindi naman pa, feeling ko, hindi naman problema pa in the first place. Kasi wala namang sinabi si Jansen na, oh my God, Daniel, nahihirapan na ako sa sitwasyon natin. Hindi naman. Wala namang ganong chika, di ba? Nagkataon lang talaga na nagkasakit and everything. So, yun yung iwasan natin mga kamorkada. Feeling kasi natin may problema kahit wala naman. Kasi tayo lang yung nababother. So, tama nga yung sinabi ni Popo. Pag nabother ka, yung partner mo hindi, chikahin mo muna kung bakit hindi siya nababother, pero ikaw nababother ka, di ba? Pag-usapan niyo muna bago ka gumawa nga ng desisyon on your own. At saka, mga kamorkada, anong tawag dito? Sa nakikita ko kasi kay Daniel, nabuti na lang, hindi pa umabot sa ganung point. Yung kapag ka-tendency din ng tao na kapag gumagawa sila ng sacrifice or ng solusyon, tapos kapag hindi nila nakita or nakuha yung appreciation or yung balik, parang alam mo yun, pagsisisihan nila bigla yung ginawa nila, or worse, isisisi nila dun sa partner Maninisi. nila. Maninisi. Pa kasi hindi nila nakuha yung sagot na gusto Di mo naman nila. na-appreciate yung effort ko, Bea. Nakakainis Diba ka nga? naman. Nagpagod naman akong so nanunumbat ka na. Yan. Sinabi ko ba maging atribida ka? Yan, yung mga ganyan. Atribida ang tawag doon, ano? Yung pinangungunahan ka sa mga desisyon. Pala desisyon, yung mga ganyan. Kaya mga kabarkada, eto ang tatandaan nyo. Kapag gagawa kayo ng desisyon, dalawa kayo, pero ikaw lang yung nag-decide. Kung ano man yung maging resulta nun, kunin mo yung sisi. Majority man lang kahit papaano. Sige, not entirely 100% kasalanan mo, nasa yon sisi. May factor pa rin naman yung partner mo. Of Pero course. ikaw you take responsibility for the result of the decision that you made. Yeah. At mukha namang yun ang ginawa ni Daniel, di ba? Sinabi naman niya na aalis na ako bago pa kita sisihin, alam mo yon, bago pa tayo talagang tuluyang magkasira. Sige, magda-damage control na ako o babalik muna ako sa Baguio dun sa aking safe haven. O, diba? Yan. Pero kita mo, ito yung sinasabi natin napaganda, Bea. 'Di ba? Sabi nga ni Annabel de la Peña dito sa story nyo, Danny and Jansen, isa lang ang napatunayan nyo. Kung gusto, marami talagang paraan, ganun lang kasimple. Ayan, congratulations na pagtagumpayan nyo pa rin. 'Di ba? May mga learnings doon sa pamimilit ni Daniel. 'Di ba? Yung ipagpalit mo yung lugar mo. I mean, ito yung safe haven mo, sabi ni Bea, ano? At yung pamilya mo nandun 'Di ba? Nandun yung kabuhayan mo. It's just that sige, online yung work ko, so magtutuloy ako. Alam mo yung mahirap lalo na nung panahon no, kasagsagan ng pandemic, ang hirap sapalaran talaga, hindi lamang sa biyahe, kundi sa kaligtasan mo, sa kalusugan, yung umiba ng lugar at magsimula, 'di ba? Pero inilaban yun ni Danny. And then nung hindi niya nagustuhan, bumalik sa Baguio, ang isa pa magandang nangyari, ito namang si Jansen ang bumabawi na, 'di ba? May natutunan din siya na oo nga, tama ka, hindi naman kasi dapat ganito. Oo. Well, siguro no, nagiging mas kahit papaano normal na ang sitwasyon, kaya mas nagkaroon na ng time kasi mahirap naman din, Bea, na sa gitna ng gera ay gusto mo makipaglambingan pa kay jowa. 'Di ba? Kasi literally para nasa gerahan ang ating mga Jansen, yung mga frontliners. nurses. Yes, ang mga frontliners, 'di ba? Para totoo 'yan kasi yung sister-in-law ko, parang sabi ko, "Ba't parang umaga ka umalis, umaga ka umuwi, tapos tanghali aalis ka na naman para pumasok para kasi kuya, sabi niya,
ganito undermanned kami. Ayan, dapat ganito karami ang nurses pero hindi, kailangan namin pumasok dahil ang daming naka-leave, ang daming mga nagkakasakit din ng mga nurses noon, ano? And kaya sabi ko, nasa kalagitnaan talaga sila literally ng gera. Ayan, tapos gusto mo love time. Gusto mo masusunod yung video call. Ikita mo nga ang mga sinusuot ng mga frontliners noon, patong-patong na. Correct. Yung mga kamay, basang-basa na ng pawis dahil talagang pag sinuot nila yun, mamaya na after duty or kung hindi man ako may extend, Kulubot di ba? na. Kulubot na. Di ba? Nagkaroon na ng, na-develop na. Face mask. Oo, nagkaroon na ng alipunga. Nagkaroon na ng mga skin disease. Na-dehydrate Boy. na. Tapos gusto Ang mo, dami video call tayo. Kumusta ko, Ang Jong? dami nagka-UTI, Poy. Dahil nga hindi Isa nila pa yan. makuhubad agad para mag-banyo, di ba? Isa pa yun. Yeah. And doon ako medyo natawa ako sa part na yun, Popoy. Pinagsilosan yung mga COVID-19 patients. Mas kasama pa niya yung mga Kasama pasyente pa. kesa sa akin. Ay, Alam mo, nako. kabarkada, isa pa yan ang dapat yung i-consider kapag kayo ay nasa isang relasyon or pagpapasok pa lang kayo sa isang relasyon. Ano ba ang career, occupation nung partner nyo or magiging partner nyo? Kung medyo ganyan, na alam mo yun, in demand and everything, expect nyo na. Habaan nyo na yung pasensya nyo. Hindi yung, alam nyo naman yung trabaho, tapos magugulat pa kayo, masyashock pa kayo Yeah. kapag biglang di nyo na nakakasama. Huwag ganun, tay. Kasi hindi naman forever ganyan. Tingnan mo, lumuwag na tayo ngayon. Nagkaroon na ng time si Jansen. So alam mo yun, matuto kang mag-antay. Diba? Yes. Kailangan na, kasama yan ha. Yung faith, hope, and love, di ba? Oo, doon sa mga talagang basihan ng pag-ibig. Di ba? Ginagamit nga yan sa marriage. You must have faith, hope, and love. Medyo nawalan na ng hope itong si Danny na magiging maayos pa yung sitwasyon. Alam mo yun, parang hanggang dito lang yung tinignan niya. Ay, hindi mo na talaga ako malalambing. Doon ka na sa mga COVID patients mo, seryosong bagay yun noon, ano? At sa sinumpaan tungkulin ng mga nurses, parang sampal sa kanila na sabi mo, sige, pagpapalit mo ba ako dyan sa mga pasyente mo? Teka lang naman. Di ba? Why are you here in the first place? Ikaw pumunta rito, di ba? Maalala ko lang, hindi kita pinapunta rito. Okay? Pero at least, okay, chika-chika tayo ngayon. Pero alam niyo mga kamorkada, pero again na Popoy hindi lahat ng sitwasyon mauuwi ng happy ending gaya ni na Daniel at ni Jansen. Kailangan niyo pa rin mag-ingat. Kailangan niyo pa rin mag-decide. At ito nga Popoy, may suggestion yung producer natin. Sabi niya, dapat meron daw 3 golden rules sa paggawa ng relasyon o kaya desisyon. Ayan. Is it safe? Is it healthy? Is it happy? Ganun daw. Parang Rotary Club to, Brad, di ba may 4 questions that you should ask yourself? Dito sa Dear MOR, 3 na lang. Di ba? Is it safe? Is it safe? Sa pakikipag, is it healthy? Is it healthy? And is it happy? Is it happy? Diba? Talino. Galing. Ganun din. Pero pagka mas gagawin natin direkta ang pagtatanong, are you safe? Yan. At pagka safe, are you happy? Are you healthy muna? Are you healthy? Ayan. Kapag ka safe, are you healthy? Nakapagpa-check ba regularly? Yeah. And pagkatapos na, kumusta? Are you happy? Boy, napaka-wholesome ng tingin ko dun sa are you safe, Wholesome. healthy, happy? Ikaw naman. Okay, kahit hindi mo na antayin matapos, kahit during. The relationship. Are you Yes. happy? Ayan. Mhm. Saan mag-a-adjust? Ayan. Okay ba sa'yo to? Konting usog, mga ganun. But actually, doon sa mas seryosong bagay, totoo naman yan, na kahit yung are you happy? Diba? Are you happy question sa isang relationship, magandang tinatanong yan from time to time.
'Di ba? Masaya ka pa ba sa relationship na meron tayo? 'Di ba? Kumbaga pang check 'yan eh. 'Di ba? Yan yung pang start ng conversation. Of course, hindi ka mag-expect na hindi dapat maging ang expectations mo ay are you happy at happy lang rin ang pwedeng isagot sa Hindi, it could start from that simple question eh. Kung masaya ka pa ba? Katulad si Danny and Jansen, ano? O parang ganyan eh. Kung tutuusin, kaya sila nakapag-move on muna ayan sa isa't isa kasi parang hindi na rin masaya si Danny nung kasama niya si Jansen dito, whereas si Jansen naman masaya pero syempre meron akong obligasyon na ganito, pero eto nga pwedeng dyan mag-umpisa na are you happy? Kayo na mga nasa in a relationship for 5 years na, for 10 years, for 15 or 25 years, and so on. Diba? Natanong nyo na ba ulit lately ang inyong partner, are you happy with me? Are you happy? Diba? Masaya Actually, ka pa ba yan sa akin? Maganda yon. Kamorgada ha. Ito seryoso to, Popoy. Gawin natin yung exercise na yan today or after the program. Paglabas nyo dito, puntahan nyo yung mga lablab ninyo or kung sino man, sige, kahit sino makasama nyo sa bahay nyo na, alam mo yan, close relationship. Tanungin nyo, are you happy? Ganyan. O, tingnan natin. I'm pretty sure maraming conversation ang ma-open dyan. And lalo na nga dun sa mga magkakarelasyon. Kasi sometimes, Popoy, may mga tayo, di ba? May mga issues tayo na hindi natin malabas agad-agad or nag-hesitate tayong ilabas sa partner natin. Pero kapag sila na yung nagtanong or alam mo yon, nag-open up, nag-initiate ng conversation, ayan, doon na tayo magre-relax at doon na tayo makakapag-share doon sa partner natin. Kaya sige, ayan, sina Paul Santos, Marvin, tanungin nyo yung mga asawa nyo. Asawa, are you happy? Are you happy? Natin. Pero ang mas unahin daw nilang tanungin ay, ako po kasi, Popoy at Bea, isa lang ang tanong ko sa misis ko paggabi. Tulog na ba ang mga bata? Also, very good question. Napakaganda. Napakagandang question. Tulog na ba ang mga bata? Para malaman na natin kung magiging happy ba tayo? Nakakaloka. Anyway. Ano pa? Babasa pa ba tayo? Si Jean Sheila sabi niya, are you happy? Gutom ako. Ay, nako. Pagka gutom, wag niyong tatanungin. Mahirap, pasaya, may mga taong sumusungit. Ay, nako, may mga kilala akong ganyan. Ang ayos-ayos nung magkausap kanina, tapos pagka nakaramdam ng gutom, biglang parang dragon. Dahil gutom. Happy naman siya, pero gutom. Yan yung tinatawag na hungry. Yung hungry. Tapos nagiging angry pag hungry. Are you hungry? Are you hungry? Oo. Diba? Ako, Popoy, malapit na ako maging hungry, Kaya, huwag natin masyado Yan. pag ako naging hungry, Uy, sandali. Next time, pag tinanong mo kung am I happy, nako. Sabi ni Dimple Barrera, natanong ko na sa partner ko, Popoy, ang sabi niya sa akin, bakit ko daw natanong yun? Diba na, are you happy? Diba? Maganda yan. Are you happy sa marriage natin? Kumbaga, you can look back sa nakaraan ninyo kasi ito yung mga pwede kayo magkaroon ng conversation, di ba, na ito kasi yung expectations natin dati, bago tayo nag-asawa, bago tayo naging magjowa, at ito talaga yung nangyayari sa atin for the past 3 years, for the past 5 years, di ba, i-revisit natin, nagawa ba natin na kulang pa ba tayo o nalampasan na natin, di ba? Kaya maganda rin na malaman na, di ba, are you happy? Kasi kung hindi na, ayoko na. Kaya alam mo, Dimple Barrera, your turn naman para sagutin yan. Are you happy, Dimple Barrera? Happy ka ba sa partner mo? Ganon, pakilagay sa comment section. Pero alam mo, hindi natin masisisi, Popoy, kasi nakakapang nga naman. Pag tinanong ka ng partner mo, are you happy? Parang nakaka-overthink tuloy na, bakit nagtatanong to? Bakit ikaw hindi? Hindi ka happy? Parang ganon no? Yung dating. Ay, ayusin nyo kasi yung paraan ng pagtatanong. Si Nora Ayusin nyo. Pakainin nyo muna. Nora Lynn Operario, wala bang magtatanong sa akin? Wala naman. Wala bang volunteer dyan? Tanungin nyo na lang.
Oo. Pakitanong na Anong lang. suot mo ngayon? Yun na lang ang tanong para sa'yo. Anong suot mo ngayon? Ano sa to? Okay. Ayan, pero maraming salamat kay Danny, ayan, kay Daniel sa pagsulat sa amin, pagbibigay update, and good luck sa inyo ni Jansen. Sabi mo nga ngayon, sabi mo mas naging matalino na kayo. Kahit pa paano may natutunan. Hindi naman yung perfect na na kahit anong desisyon na gawin niyo sa buhay ay perfect na to kasi mas matalino na kami sa pag-ibig. No, learned ang tawag doon, may natutunan na sa pag-ibig dahil nasaktan ng totoo. Dahil naman din sa nagmamahal din ng totoo, diba? Yan. At sana ganun din kayo mga kapamilya. Bawat sugat, bawat pasa, diba? Bawat sampal o suntok na naramdaman ninyo ng dahil sa pag-ibig, sana ay wag sasamaan loob ninyo. Sana gawin kayo nitong mas matalino, 'di ba? At mas mapagmahal pang tao. 'Di ba? Kasi alam nyo sa pag-ibig, sabi nga parang sugal. Pero may nabasa ako, ayan sabi niya, love is a game that two can play and both win. 'Di ba? Hindi naman po kailangan ng kompetisyon sa pag-ibig. Of course, love is a game. Oo, laro lang 'yan, pero pwede kayong parehong manalo dito sa larong ito kahit kayong dalawa lang ang involved. 'Di ba? Usually kasi it's not a competition when it comes to love. Hindi question kung sino ang mas nagbibigay, kung sino ang mas tumatanggap. If it's love, it's love. 'Di ba? We cannot define love in a sentence or two or whatever, 'di ba? Meron tayong kanya-kanyang sariling definition of love. Hindi mo ma-explain pero mararamdaman mo 'yon. Aming chika! At dahil dyan, pasalamatan na natin, Popoy, yung mga gumanap sa ating drama for today. Thank you so much sa pagbibigay buhay kay Daniel Cindy Bacena. At thank you so much sa muling pag-akyat sa Baguio, Jansen, ginampanan ni Warnie Alagaw. At salamat na rin sa magjowang nagreto. Ay, naku, Popoy, ayan pa yung mga kaibigan mong technically may jowa pa, tapos irereto na sa iba. Then, Dan Capasyon, DJ Beyaw, kayong ganyan si Modrak Tels, Jamie Rubio, yung dakilang photographer natin, na balita ko po, tricycle driver din yan sa Bulacan, At saka balita ko din, naging din yan, naging taga-gasoline boy sa ibang probinsya naman. Naku, ang dami po, ginagampanan ni Makoy Marcos, nakakapagod. Ang nagsulat po niyan ay si Warlie Alagaw, hindi po si DJ Bea, at ang nag-edit si Joko Loco. Di ba nga? Iyon. Maraming salamat. And of course, maraming salamat din sa ating napakasipag at napaka-active talaga na producer kay Sir Makoy Marcos. Ayan Maraming salamat para sa isang linggo na naman ng pagsasama at syempre dun sa pinost ko sa Facebook kanina. Indeed, ito na nga po ang huli kong pagsampa sa Dear MOR live streaming ngayong linggong ito. Next week ulit. Magkikita-kita po tayo. Next week. Ayan, Monday. Dahil bukas, pwede niyo po kaming mapakinggan sa Spotify. Dear MOR, the podcast. Sa YouTube, pwede rin po yan. At syempre, dito mismo sa Facebook, i-revisit niyo po ang ating live streaming. At po sa mga OFW natin, mga kapamilya online na live, ayan, abangan niyo po yung mga episodes natin dyan sa KOL. Iyon. Nakasama niyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Of course, Gorgeous B. Bea po. Mga kapamilya, happy weekend. Ayan, at ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, and of course, always stay happy.